Magandang buhay po sa bawat isa sa atin. Ako nga po pala si Serge Amigo na dating kasakasama ni Brother Leo at ni Sister Sita sa JIL po dyan po sa Antipolo. Actually, matagal ko na pong kilala ang mag-asawang yan. Doon pa lamang po sa Patero sapagkat meron po tayong Bible study doon. At nung sila nga ay lumipat ng Angono, Grand Valley, ay nagpatuloy po ang gawain at ito po ay sa kanilang garahe. At ang mga leaders po natin dyan, yung mga pamangkin ni Sister Sita na si Emma, si Lilay, si Laila, si Nuno nung time na yun ay nag-aaral pa at saka si Ramses maging si Lilay. So, meron tayo dyang midweek service na Wednesday. And at the same time ay prayer gathering every Friday. Ako po ay nanggagaling pa sa PUP JIL sapagkat isa po ako sa mga builders ng JIL PUP. So, pagkagaling ko sa PUP, ako po ay pupunta sa Grand Valley para po sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, ang mag-asawang Brother Leo at Sister Sita, all out po yan pagdating sa gawain ng Panginoon. Sila po ang nag-finance ng ating evangelism, yung mga kapatiran po natin aside sa Wednesday, midweek at saka Friday prayer meeting ay may mga eating fellowship pa po. Lahat yan ay sagot nila. Pati yung kanilang sasakyan ay pinagagamit po nila. Hindi lamang ang kanilang bahay. At yung mga kapatiran po natin na walang trabaho ay binibigyan po ng puhunan ni Brother Leo ng puhunan para makapagtinda ng isda, ng manok, at mailako nila sa kanilang mga kapitbahay. Hanggang sa meron po tayong nakilalang mga kapatiran na JIL Pasig at dyan nakatira sa Tibagan. Yan nga ay sila Sister Emma, Sister Mary, Sister Nena, kasama dyan si Sister Lenny at saka si Sister Virgie. Yan yung mga leaders natin na ah, naglilingkod sa Diyos noon pa man dyan sa Tibagan. So, ang first na na-establish natin na Sunday worship ay dyan sa Tibagan. At ang pinakamalaking factor para makapagpatuloy ang gawain ay si Brother Leo at saka si Sister Sita. All out yan pagdating sa Panginoon at sa kanyang gawain. Alam nyo, nakakabigla lang yung nangyari kay Brother Leo at ito ngayon ay si Sister Sita. Naalala ko nung panahon na kami ay nag-uumpisa, lahat ng mga Bible references na kailangan namin sa pag-aaral ay ipinrovide ni Brother Leo. Siya ang nag-finance at ako naman ang bumibili sa ah, Mandaluyong sa CGM. Lahat ng mga kailangan naming libro, Bible references, maging translations ng iba't ibang translation ng Bible, ay nag-aaral kami. Naalala ko nga si Brother Leo, nakadabayan, nakataas ang paa. Lahat ng mga libro na aming kailangan ay nakalatag lahat. Lahat ng tanong ay hinahanap namin ang kasagutan para sa amin pa lang, ma-encounter na namin kung anong tamang sagot para paglabas namin sa community, sa evangelism, ay masagot na namin ang lahat ng tanong nila. At sobra pa ang aming isasagot sapagkat napakarami naming natutuklasan habang kami ay nag-aaral. Si Sister Sita naman, mamamalengke na yan at magluluto na para anytime na magutom kami, meron kaming kakainin. Nakakabigla nga lang dahil umuwi na ang mag-asawa at sila ngayon ay nasa piling na ng ating Diyos na buhay sa kalangitan. Kung kaya dapat talaga lagi tayong handa sapagkat ang buhay natin dito sa mundong ito ay hindi permanente. Anytime, dahil ito ay hiram lamang, ay pwedeng kunin ng Diyos na nagtiwala sa atin. At the end of the day, ay meron naman tayong uuwian.
sa kanyang kaharian ay pinangako niya dun sa John chapter 14 beginning verse 1 na in my Father's house are many mansions and I'm going there to prepare a place for you. So let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Kaya lahat tayo ay merong permanenteng tahanan na mauuwian at alam natin na si Sister Sita, si Brother Leo ay nandoon na sa piling ng ating amang sumasalangit at tapos na ang purpose na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Nakakalungkot nga man lamang dahil ah, biglaan. Kaya ako ay buong pusong nakikiramay maging ang aking mga mahal sa buhay sa pamilyang Reynoso, sa pamilya ni Brother Leo, sa pamilya ni Sister Sita, sa mga nagmamahal sa kanila ng mga kapatiran, mga kaibigan. Alam ko na maraming napagpalang buhay sa pamamagitan ng kanilang buhay na isinuko ng totohanan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ako ngayon ay nagpapatuloy at ako ay nandito sa bansang pinaglagyan sa amin ng Diyos. Kasama ko ang aking pamilya at kami ay 16 years ng full-time missionary. At ah, wala kaming dalang anuman nung tinawag kami ng Diyos, pero hindi niya kami kailanman pinabayaan hanggang sa kasalukuyan. God is still doing miracles that we can never count and wonders that we can not really understand. Yun po ay sinabi niya dun sa Job chapter 9 verse 10. So, ako po ay buong pusong nakikiramay, maging ang aking pamilya, sa pamilya pong Reynoso, kay Ramses, kay Nuno, kay Lilay, sa inyong mga pamilya. Ah, Masakit tanggapin pero ito ang katotohanan na lahat naman tayo ay babalik sa ating Diyos na buhay na may bigay ng ating buhay. Ang dalangin ko lang, may the love of God, the comfort of the living God, the presence of God overwhelm you all. At ang kanyang lakas ang maging dahilan ng inyong pagpapatuloy na paglilingkod sa Diyos at pagdadala ng maraming kaluluwa sa kanyang gawain. At the end of the day, katulad ni Brother Leo at Sister Sita, sila ay nasa piling na ng Diyos at tumatanggap sila ng lahat ng gantimpala ayon sa kanilang ginawa na nakapagbigay ng karangalan sa ating amang sumasalangit. Kaya magpatuloy lang tayo at nandyan siya para sa atin. Hindi niya tayo iiwan, ipapabayaan. To live is Christ and to die is gain. So let us live as Christ lives because as we live as Christ lives, to die is gain. To die is gain. So, salamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo sa akin na makapagbigay ng konting mensahe at pakikiramay mula sa aking puso, mula sa aking pamilya, Angate, Ribagay, Zamora at Amigo family ay nakikidalamhati sa inyong lahat. God bless you all. Remember that God loves us all the time. Jesus loves us all the time and He cares for us. God bless you all.